For this month of March, ang ating theme is about women's. Yan. Kasi nga, women's month no? Amen? Ang pag-uusapan po natin ay yung mga kilalang babae sa Bible. Amen? Alam niyo po, sa kulturang Hudyo, ang mga babae ay walang boses. Hindi yung walang boses, no? Ibig sabihin, hindi sila masyadong pinapakinggan. Amen? Alam niyo po, nung nagbilangan ng nung nag-preach si Lord, naalala niyo, Jesus preached to the 5,000. Alam niyo po yung binilang lang doon? Lalaki lang. Amen. Lalaki lang ang binilang doon. Tatanong, sa church, sino marami? Lalaki, babae? Tingnan niyo na lang sa kanan. Sa church, lagi hong babae ang mas marami. Now, alam niyo, ang isa sa pinakamahirap yayain mag-cell group, ang isa sa pinakamahirap yayain mag-Bible study, ang isa sa pinakamahirap yayain sa training conference, lalaki. Babae, medyo, mas madali-dali pa. Kaya tinan mo mga cell group natin. Tinan mo yung men's network sa women's network. No? Tapos pag sila nag-cell group, parang ang dami nilang pinag-uusapan. Pag men's cell group nagkwentuhan, oo nga, Brad. Uwi na tayo. No? Pag mga babae, parang ayaw pa, hindi pa matapos, oo nga, nakakuha rin, group hug. Mga babae, parang ayaw na nila mag-iwalay. Amen? Saya-saya nila. No? Kaya, sa totoo lamang po, sabi nga nung ating bishop, nung araw pa to women is God's secret weapon. Amen? Alam nyo, ang mga babae may malaking role yan. Nung araw, alam nyo ba, there was a certain law na kailangan pang i-abolish para yung mga babae payagan mag-aral. Kasi nung araw, ang mga babae, sinasabi, hindi nyo na kailangan mag-aral. Sabi, kasi sa bahay lang naman kayo Trabaho nyo, mga anak, mag-alaga, magluto, yan ang pag-aralan nyo sa bahay. Yung lola ko nga, kaya ang natapos lang ng lola ko ay grade 1, ang sabi ng lelong ko, pag marunong ka magbasa, magsulat, sapat na yon. Hindi mo na kailangan mag-aaral kasi sa bahay ka lang naman. But eventually, ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga properties yung nanay ko, yung family nila, may mga nabili, gawa ng lola ko. Yung lolo ko, matropa No, matropa yung lolo ko. No? Siguro mga 3 times a week meron siyang cell group. Or 4 times a week. O baka 5 times a week nagse-cell group yung lolo ko. No? Kaya lang yung cell group ng lolo ko, inuman lagi yon. May offering din sila, no? Yung, pare, ito na. Di ba? Ganun yung lolo ko, lasinggero yung lolo ko Hindi masyado nagtrabaho yung lolo ko. Ang pinaka nagtrabaho yung lola ko. Yung lolo ko lang, medyo brainy. Pagka, alam na niya, pag may pera, meron lupa doon, may property doon. Siya ang nagsasabi ng bibilin. Pero ang nag-produce ng majority of the wealth that they have, lola ko kahit grade 1 lang. Amen? Kasi iba talaga babae. Kahit nung pag-estudyante tayo, di ba, mga bata estudyante tayo, nagtataka tayo, ba't yung mga kaklase natin babae, halos pare-pares lang naman tayo ng baon, pero ba't sila lagi may pera? Di ba? Yung mga babae, ba't ito may mga nakatagong pera? No? Mas maipon sila. Tapos pag tinignan mo yung notebook nila, malinis. Amen? Pero ako, yung notebook ko noon, parang sulat babae yun. Babae manok. Nakita mo yung kwarto ng babae, mas maayos, kwarto ng lalaki, para expectation no? Kaya, ang pag-usapan po natin, marami talagang ginamit si Lord na great women, no, sa Bible. At ang pag-usapan po natin ngayon, medyo kakaiba. Medyo hindi natin expected. Kasi, halimbawa, pag tinignan natin yan, si Ma'am She, school administrator, no? Women of the Year awardee, no? Yung mga kababayan natin dito, sila Ma'am Arlene, oy, teacher, ma'am, magandang hapon po.
Mga ganyan. Mga ganyan, sasabihin mo ano eh, parang kagalang-galang. Sabihin nga natin, kagalang-galang. Ngayong umaga po, ang pag-uusapan po natin ay isang pokpok. Amen? Ang pag-uusapan po natin ay isang pokpok. Prostitute. Pagerper. Sinauna yung pager. No, pagerper. Harlot. No. Anak, pakilang yung PowerPoint ko. Pag-usapan natin ay ang buhay ni sino? Si Rahab. No? Si Rahab. In Joshua chapter 2 verses 1 to 5, the wonder woman of God. But wonder woman? Kasi parang isipin mo, para magamit ni Lord, dapat yung matino. Di ba? Kagalang-galang, no? Kapita-pitagan. Pero this time, ang isang prostitute, isang pokpok, nagamit ni Lord. Amen? If you are going to read Joshua chapter 2 verses 1 hanggang 3. Sabi rito, medyo mahaba ito Sundan niyo ako kasi gusto ko talagang mapasadahan niyo yung istorya. Habang binabasa ko, imagine ninyo Then Joshua, the son of Nun. Di ko akalain, ito pa lang si Joshua, ang nanay niya, madre. Joke lang po. Tatay niya Joshua, the son of Nun, secretly sent 2 spies from Shittim. Go, look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. Ito yung panahon na ang Israel, they were about to conquer Promised Land. Kasi yung generation ni Moses hindi nakapasok. Bakit? Matigas ang ulo. Hindi nila narating ang Promised Land. Bakit? Ano ang dahilan? Kasi matigas ang ulo. Sabi mo sa katabi mo, wag matigas ang ulo. Sayang ang promise ni Lord. May promise Ang promise dadating. Kasi yung nangako sa atin, tapat. Amen? Tapat yung nangako sa atin. Dadating yun. Yung promise ni Lord sa buhay natin. Kaya lang yung iba, kaya hindi nakakarating doon sa promised land, matigas ang ulo. Pero ito na yung generation that was willing to obey. Kaya ito na, iko-conquer na nila yung promised land. Sabi rito, so they went and entered the house of a prostitute woman named Rahab and stayed there. The king of Jericho was told, look, some of the Israelites have come here tonight to spy out the land. So the king of Jericho sent this message to Rahab, bring out the men who came to you and enter the house, because they have come to spy out the whole land. Alam niyo, ang mga gobyerno, meron niyang tinatawag na intel. Amen? Yung intel, yung intelligence na department nila, sa mga police. Si Gladys, intel dati yan, di ba? Si Gladys. Intel dati yun Ngayon, bago yung napalipat, yung intel, trabaho niyan, intelligence, mag-gather ng mga info na kailangan. So yung intel nung hari, in Jericho, natunugan, may nakapasok. Ito yung nagtatangka na sakupin itong ating lugar. So pinapuntahan, kaya alam nila kung nasaan. Alam ko nasaan, gawa ng intel. Before the spies lay down for the night, she went up on the roof and said to them, I know that the Lord has given you this land, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea, for when you came out of Egypt, and what you did to Sihon and Og, the 2 kings of the Amorites east of Jordan, whom you completely destroyed. So, nung matutulog na doon yung mga spy, sabi na, uy, kilala ko kayo, Israelite kayo, nabalitaan ko, yung mga ginawa nyo, narinig ko. Kaya alam mo, sa totoo lang, aminin ko, itong lugar namin, lands of the giants, pero takot na takot sa inyo. Amen? Alam mo kapatid, minsan lang alam mo, powerless lang tayo Pero alam mo, ang demonyo, sa totoo lang, minsan, kaya galit na galit sa'yo, gustong-gusto ko ang itumba, kasi takot na takot sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo yung katabi mo, alam mo ganyan lang yan, pero kapag pinagamit niyan ang kanyang buhay sa Lord, God can do great and mighty things with that life.
Kaya ang demonyo takot. Kaya ang gusto ng demonyo, tropahin ka. Amen? Yun ang gusto niya ang gawin, tropahin niya. Gusto niya mag-enjoy ka. Ang gusto niya, wag mo nang isipin maglingkod at lumapit sa Diyos. Ang gusto niya, maging busy ka na lang. Amen? Because they know, the devil knows, that you are a great weapon. You can crush down giant walls. Naalala mo si David, batang-bata, tinumba Goliath. Dahil ba sa ano yun? Hindi, gawa ni Lord yun. Kaya pinapakita sa Bible that we are serving the God of the impossible, using common people, ordinary people, at parang mga walang kayang people. Amen? David, bata, teenager, patpatin, ilalaban mo. Kay Brock Lesnar, hindi niyo kilala si Brock Lesnar. Naglaro sa UFC, naglaro rin sa WWE. Yung malaki wrestler, sipin mo, di ba? Tinalo niya giant. Kaya pag tinignan mo yung laban, sasabihin mo, gawa ng Diyos yan. Bakit? It is humanly impossible. Kaya God is in the business of using not only ordinary, but also weak persons. Amen? Para maparangalan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, pwede ka. Ang demonyo, takot na takot yung mga giants, no? Kasi nabalitaan namin yung ginawa ng Diyos. Tapos sabi rito, when we heard of it, our hearts melted, and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God in heaven, above and on, under the earth, below the earth, now then, please swear to me by the Lord, that you will show kindness to my family. Ngayon, nung doon kasi natulog yung dalawang spies. Ang pag-usap, kinuwento kayo nangyari. Ngayon, ito yung pakiusap ko. Tinago ko kayo. Nagpakita ako ng kabutihan sa inyo. Please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father, my mother, my brothers, and sisters. How do you brush your teeth? Hindi. Wala yan. Joke lang yan. Isipin mo itong babae na to, nakikiusap siya para ba sa buhay niya? Kaya, oy, pakiusap ko ako, naging mabuti ako sa inyo, ha? Naging mabait ako sa inyo. Pwede ba gantihan niyo yung kabutihan na yun? Maging mabuti kayo sa amin, sa pamilya ko, sa tatay ko, sa nanay ko, sa mga kapatid kong lalaki, sa mga kapatid kong babae. Sabi rito, and that you will save us from death. Ang sagot ng spies, our lives for your lives. Dahil yung buhay namin sinagip nyo, ang kapalit niyan, yung buhay nyo rin. The men assured her, if you don't tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord gives us the land. So she let them down by a rope through the window, for the house she lived in was part of the city wall. Amen. Anak, pakiayos yung PowerPoint, gumalaw yung hindi ko na-save yung font yung heading nung bago ko ilipat. Nakaharang eh. Pakiayos sa Chloe. Ano ba si Chloe? Kaya niyo ayusin? Ayusin nyo na lang. Yung points, yung title kasi naharangan yung points dito sa akin eh. Yan naharangan The Wonders of Rahab. Naharangan yung point 1. I-downsize nyo yung heading. Huwag nyo na muna ilabas, nakakahiya eh. Balik nyo na muna yung powerhouse na lang. Huwag kayong magtrabaho habang, papanoorin yan habang nagsasalita ako rito. Yan. Ngayon, yung istorya po na yon, ang ginawa ni Rahab, sabi niya, niligtas niya. Sabi sa kanya, ganito gawin mo maglagay ka ng palawit dun sa bintana ninyo, yun ang palatandaan na yan yung bahay nyo. Kasi, hindi naman alam ng army kung sino kayo No? Baka pagsugod, madamay kayo, lagyan nyo yung bintana nyo ng palawit. Yun yung palatandaan para spare kayo. Ngayon, nagbigay ng strategy. Sabihin natin lahat, strategy. Nagbigay ng strategy
ang angel of the Lord kay Joshua, ganito gagawin nyo. You are to march around the city. Mamaya na. Mamaya nyo na ilabas. You are to march around the city 7 times. No? Weird din yun, no? Gera, ang ginawa sa Tapos ilagay nyo sa unahan yung music team. Tapos, to make the long story short, ang nangyari, dahil sa pagmamarcha ng Israel, ang kapal at ang taas ng pader eh. Hindi ko tanda kung ilang metro ang kapal. Metro ang kapal, ha? Ang pader natin, ganito lang, di ba? Kapal ng hollow block. Yun, metro ang kapal. Ilang metro, ha? Ilang metro ang taas. Hirap gibain. Pero nagmarcha ang mga Israelites, si Lord ang gumiba. Amen? Ang nasa unahan, anong nasa unahan? Ano nasa unahan ng army? Worship team. At saka, Ark of the Covenant. No? Andun, nagkakantahan, at andun yung salita ng Diyos sa unahan. Amen? When you put the Word of God first, when you worship in spite of troubles, walls come falling down. Amen? Kung sa gitna ng kaharap mo, higante, sa gitna ng kaharap mo, makapal, mataas na pader, unahin mo pa rin ang salita ng Diyos, magpuri ka pa rin sa Panginoon. At yung malaking pader, higante sa harapan mo, ang Diyos ang magbabagsak sa harapan mo. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord. Walls come falling down. Kaya lang ito problema. Yung bahay ni Rahab, nasa wall. Paano yung gumuho, pastor? Dahil sa ginawa ni Rahab, ang tanging natirang bahagi ng wall na hindi bumagsak ay yung part na naandoon yung bahay ni Rahab. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord? Ito naman nangyari. When destruction comes, kapag si Lord inuna mo, God will spare you. Alala ko yung kwento ni Kuya Rod. Nung pandemic, anong nangyayari sa mga empleyado? Sino ang mga natanggal ng pandemic? Meron ba rito nawalan ng trabaho ng pandemic? Seaman ka eh. Natugtog kasi ito eh, no? Nawalan ng trabaho talaga. Wala eh, di ba? Walang tour. Kayo ba tuloy kayo, Sophie? Mga tour? Wala ring tour. Mga seaman. Ito, seaman. Kaya lang, nawalan sila kasi ang cruise, yung kanila, cruise ship. No? Wala lang hanap buhay. Maraming nawalan ng trabaho ng pandemic. Tama po ba? Kaya lang si Kuya Rod, baligtad. 2 beses na promote at 2 beses na increasean. Amen? Pwede palakpakan natin ang Lord. When the time na gano'n ang distraction comes, iba nangyayari. You are being spared. Amen? Hindi lang na-spare, napo-promote. Kaya, mga kapatid, huwag po tayong matakot unahin ng Diyos. Kasi alam mo, wag mong gawing loto ang Panginoon. Wag mong gawing wedding ang Lord. Amen? Tumataya ka lang eh. Amen? Alam niyo, nakalimutan ko. Tumataya lang tayo minsan kay Lord. Ay, ibig sabihin tumataya, tinetesting lang. Sige nga, subukan ko nga. Mga kapatid, wag mo syutain si Lord. Wag mo gawing kalibin si Lord. Pakasalan mo si Lord. Alam mo kasi minsan, pag sinota mo lang, pag di ka natuwa, wala mo eh. Pag nakapag-live-in ka lang, na parang pag di mo trip, wala mo eh. Pero alam mo, pag napakasalan mo na, minsan gusto mo nang hiwalayan, wala ka nang magawa. Amen? Kasi ang tawag doon, commitment. Amen? Commitment. Not given yung divorce at annulment, ha? Pero in the context talaga nung kasal. Ngayon, pagka yung
Nakita yung asawa, ang sama pala ng lasa magluto. Di marunong magluto, tas tamad maglinis sa bahay. Siyempre, yung asawang lalaki, yoko na yan, hindi yan mamaayos sa bahay. Reasonable ba naman? Totoo ba naman yon? Pero alam mo, kahit ganon, hindi mo pwede wala yan. Tulungan mo na lang magbago. Hindi yung dahilan para iwala yan. Tulungan mo na lang magbago. Commitment ganun talaga ang pagsasama Dapat sa mag-asawa Kaya si Lord, yung iba kasi ang ginagawa kay Lord, ginagawang wedding. Or sinusyota si Lord. Sige nga, tingnan ko nga. Atin nga ako. Tingnan ko nga, subukan ko nga, makinig ako kay Lord. Hindi Kung magpasakop ka, sumunod ka. At alam ni Lord yan. Alam ni Lord yung puso natin. At alam nyo, kapag talaga tayo kay Lord, nagpasakop kay Lord, si Lord talaga bahala sa atin. Kasi Kanya tayo Amen? Tanungin mo katabi mo, kay Lord ka ba? Kay Lord ka ba talaga? No. Baka piniflirt mo lang si Lord. Diba? Minsan, maglilingkod ka kay Lord. Minsan, di ka maglilingkod kay Lord. Amen? Kako nga kanina, sabi ko, si Ma'am She, umattend pa rin ng training. Sabi pa, Pastor, gusto ko maka-attend. May awarding ako na pupuntahan. Ang inaasahan ko, hindi na-attend. Pastor, pwede ba ako half day? Magawa pa ng paraan, pwede half day. Samantalang iba, ba't hindi ka maka-attend ng training? Ang dami ko pong labahin, Pastor. Nasasabi mo kay Lord ka? Amen? Alam ni Lord yung kaya mo at di mo kaya. Alam ng Diyos yan. Amen? Yung mga may trabaho pag Sunday, wag po kayong na para sabihin nyo na, grabe naman, paano, may trabaho. Kung may pasok ka, wala tayong magawin, may pasok ka No? Pero meron din tayo midweek, baka yung wala kang pasok. No? Or meron tayong online. No? Meron tayong Miyerkules, iba-ibang outreaches. Mamayang hapon, meron sa Binyan. Sana kaya ko pa. Hindi, si Web pupunta ron No? Pero tingnan ko kung kaya ko pa pumunta mamaya. Kung kay Lord ka, kung sold out tayo kay Lord, priority natin si Lord. Lagi natin ginagawa ng oras at paraan si Lord. Hindi yung parang nangaamot ng oras. Galing kang panggabi. Yung future doctor natin, pagkatapos ng trabaho, panggabi, walang tulog, punta rito, diretso simba. Pagkatapos magsimba, tsaka matutulog. Tapos diretso duty na naman. Ano oras duty muli? Bukas pa, o di makakatulog ka. Pero minsan may simba yan. Simba, duty gabi, pasok dito, minsan mag-uusap pa na sa leader nila, paglabas, uuwi na, magbibihis, duty uli. Ba't mo naman ginagawa yan? Parang, kasi mahalaga sa kanya yun Once a week lang naman yun Kasi kay Lord siya Amen? Kapag Panginoon natin si Lord, priority natin si Lord. Alam niyo po, hindi tayo legalistic dito. Kung may pasok ka ng linggo, may pasok ka ngayon, 6 to 2 ka. Hindi ko sasabihin sa'yo na, umabsent ka sa trabaho mo. Unahin mo si Lord. Kalokohan yun. Tapos, pag nagutom yung pamilya, hindi ganun yun may simba pa na mamamayang hapon Tsaka araw-araw naman, araw ni Lord Amen? Gawa tayo paraan. Alam ni Lord kung ginagawa mo ng paraan. Kung inuuna mo talaga, alam ni Lord yun. Alam din ni Lord kung palusot mo na lang din yan. Amen? Kaya kung gusto natin yung sinasabi natin, na kahit ang kapal ng pader, ang taas ng giant, at hindi natin kaya, gigibain ng Diyos para sa atin. At kung gusto rin natin na when distraction comes, nagiba na ang lahat, ikaw nakatayo pa rin. Siguraduhin natin kasi, kay Lord tayo. Amen? Kay Lord tayo. Tanungin mo ulit yung katabi mo, kay Lord ka ba? Okay, point number 1, the wonders of the woman, Rahab. Rahab is a woman with a past. May nakaraan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may nakaraan ka ba? At hindi tayo lahat ay maganda ang nakaraan. Amen?
Alam niyo po, marami sa aking mga kaibigan din, lalo ng mga ano, yung iba naniniwala, yung iba di naniniwala. Kasi hindi talaga ako kapani-paniwala magpapastor. Hindi talaga. Malabo. Amen? Kasi may past. No? Kata kami minsan, no? Yung nagpastor, yung nagsa-leader, yung nagbabasa ng Bible. Akala ko nga, ano yun eh, half-brother ni Satan. Diba parang? Parang ganon. Alam nyo rin ito yung isip ng iba. Hindi siya magagamit ni Lord or nahihiya sila magpagamit kay Lord. Ano nilang buhay? Kasi naisip nila yung past nila. Uy, baka isipin ng mga kapitbahay namin kasi nagba-Bible na kami ngayon. Dati ang sama-sama na. Parang walang maniniwala. O kaya minsan, dumi-dumi ng tingin mo sa sarili mo, hindi ka karapat dapat gamitin ni Lord. Hindi ako pwede mag-preach ng salita ni Lord kasi makasalanan ako, marumi ako. No? Meron akong nakakilala sa isang malaking probinsya sa norte. Ano kasi sila eh? Hiwalay sila sa asawa. May mga una silang asawa, parehas. Nung nakakilala sila sa Lord, magkasama na sila. Kalibin. Namumuhay na sila bilang mag-asawa for many years. Many years. Kaya lang, yung lalaki, may unang asawa. Siwalay na, pero yung asawa niya sa una, may asawa na rin. For many years. Tapos kakilala sila kay Lord. Tapos nahihiya sila maging cell leader. Pastor, parang hindi po kami mag-cell leader eh. Parang nakakahiya po mag-preach ng word. Kasi po ito po talaga yung reality ng aming buhay. Nahihiya. Yung iba tatanungin, Pastor, anong stand mo dyan? Anong stand mo dyan? Anong gusto mong gawin ko? Paghiwalayin ko yung dalawa para yung anak nila ngayon, mawalan na ulit ng buong pamilya. Tapos, utusan ko yung babae na may kinakasama na ulit, na meron na rin mga anak, na maghiwalay din sila, at ulitin natin magsama kayo. Palagay nyo, ano mas magulo? Ano mas marami masisira? Mga kapatid, pinatawad na kayo ng Panginoon. At saka kayo, nung nangyari yan, nung nakakilala kayo kay Lord, andyan na yan. Kaya minsan sabi ni Pablo, doon sa mga naturuan niya, kung saan kayo nakakilala sa Panginoon, kung nasaan kayo noon, manatili lang kayo dyan. Sige. Mga kapatid, hindi ko po tinotolerate. Oy, sabi ni Pastor, okay. No, okay pala. Hindi po. Situational po yan. Alam ni Lord kung nanggogoyo tayo para maka-escape dun sa ating mga kasalanan. Alam ni Lord yon, no? God is the God of justice. Amen? Alam ni Lord yun. So ngayon, sabi ko, pinatawag na kayo ng Panginoon, alam na Lord yan. Huwag kayong mahiya mangaral ng salita ng Diyos. Pwede pa rin kayong magamit ni Lord. Kaya sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, kahit may past ka, pwede ka. Amen? Sino ba? Ako, magnanakaw. Drug user. Amen? Babaero. 16 anyos, in the span of 5 years, 3 babae natanang ko, 16 anyos pa lang ako. Pero sila nagyaya, hindi ako. Totoo yun. Parang nakakatawa lang. Pero yun talaga, sabi nila, layas na ako. Bahala ka, gusto mo ako samahan or hindi. Natatakot naman ako, naawa ako, walang kasama eh. Sinamahan ko na. Kaya lang, dahil loko-loko nga ako, yung mga magulang, kahit na nakapagtana na 1 linggo, nung pagbalik, kami hindi bali na. Uwi na lang namin to.
loko-loko eh. Amen? Di bali na, kung ikaw lang din, wag na. Hindi maganda kasi. Merong past. Merong uy, alam nyo, may kasama akong, may kakilala ko, pastora, na naglilid sa church. Amen? Pero alam nyo, sir, ano na naman to? Nagbagong buhay na. Oo. Kasama sa gun for hire, carnapping, human trafficking, at saka drug pushing big time. Nung araw daw. Tapos ngayon, pastor. Tapos, prostitute din siya. Kaya siya napapasok sa ganung linya, yung pagiging prostitute niya, ginamit na sindikato. Pero ngayon, church leader, nagpapastor. Amen? Yung babae. Amen? Pwede pala. Kaya kapatid, alam mo, huwag mo tingnan yung nakaraan mo. Kasi kahit gaano man kapangit yan, kahit gaano man kadumi yan, amen? Mas mahal ka ni Lord kaysa sa lahat ng yan eh. Kaya nga siya namatay para sa'yo. Para pagbayaran yung kasalanan mo, para yung kasalanan mo, yung utang mo, yung kasalanan mo na dapat bayaran, meron nang nagbayad. At dahil may nagbayad na, wala ka ng utang. Amen? Malinis ka na. Bakit? Kasi bayad na. Hindi dahil gawa mo, kasi gawa niya. Amen? Pwedeng palakpakan natin si Lord. So kahit itong babae na to, merong pangit na past, nagamit ni Lord. Number 2, she is a woman who believes. Amen? Naniwala siya nung narinig niya ang mga kwento patungkol sa Diyos ng Israel. Naniwala siya. Amen? Hindi na siya lumaban. Sabi mo sa katabi mo, hindi na lumaban. Tayo minsan, kaya hindi makakilos ang Diyos sa buhay natin, lumalaban pa kasi tayo. Sinabi niya, alam mo, aminin ko sa iyo, itong buong bansa namin takot sa inyo. Pero although takot, kasi alam yung kayang gawin ng Diyos, hindi sana sumuko na lang. Tama ba? Hindi sana sumuko na lang sila. Kaya lang lumaban pa eh. Alam mo kung bakit lumaban? Ayaw pasakop. Amen? Ayaw pasakop. Lumaban pa. Alam mo, minsan mga kapatid, ang Diyos, alam naman natin na yung kayang gawin sa buhay natin eh. Amen? Kaya lang minsan, lumalaban pa tayo kay Lord. Ano tayo lumalaban kay Lord? Alam mo na yung pinagagawa sa'yo. Ayaw mo pa. Nakikipag-negotiate ka pa. Ano mo nakikipag-negotiate? Parang nakikipaglaban ka pa kay Lord eh. May pinagagawa sa'yo, ano man dapat gawin pag may inutos si Lord? Imbis na sundin, Lord, baka pwedeng ganito na lang kaya? Lord, tsaka na lang kaya? Sabi nga sa Supreme Court, ewan ko saan korte yun, yung motto nila yun eh, justice delayed, justice denied. Amen? Obedience delayed, obedience denied. Tapos negotiate kay Lord. Ang dami ko narinig na ganyan eh. Kapatid, natawag ka na ng Panginoon. Alam mo naman yung dapat mo gawin eh. Alam mo na yung darating tayo dyan. Basta. Pag si Lord na una dumating, bahala ka sa buhay mo. Pag ang kamatayan na unang dumating, bahala ka sa buhay mo. Condolence sa ating former counselor, Cocoy Jimenez. 40 years old. 40 years old. Kaya kahit gaano ka makapangyarihan, kahit gaano ka kayaman, multi-millionaire ang mga yun. Naka-isang linggo pa pala sa ospital eh. Halos eh. Pero kahit gaano kagaling ang doktor mo,
At kahit gaano ka mahal ang ospital mo, kahit gaano ka high-tech yan, kahit gaano ka mahal ang gamot mo, pag sinabi ng Diyos na oras mo na. 40 years old. Tanay mo yung katabi mo, ilang taong ka na? Alam mo, blessing yan kasi nagbibilang ka pa eh. Amen? Sabi kanina nga ni Ma'am She, alam niyo, mawawala rin po tayo lahat. At lahat ng pinagpagalan natin na pangmundo, may iwan sa mundo. Amen? Tatandaan natin ha, lahat ng pinagpagalan natin na pangmundo, may iwan sa mundo. Pero lahat ng pinagpagalan mo na panlangit, isasama mo sa langit. Amen? Eh ang problema, lahat ng pinagpapagalan mo, puro pang mundo. Amen? Pang cellphone mo, pang travel mo, pang damit mo, pang expenses mo. Eh ano mga pinagpagalan mo na panlangit? Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-investigate kayo sa langit. Ba hindi ka taga rito, sasaglit ka lang dito. 40 years lang. 40 years lang pala yung binigay ng Lord. Ikaw hindi mo talaga alam kung ilan. Tayo hindi natin alam. Kaya kapatid, sipag-sipag. Sabi mo sa tabi mo, sipag-sipag. Aba, magtrabaho rin tayo panlangit. Amen? Apakasipag mo sa OT, pagdating mo sa church, tamad na tamad ka. Tapos, number 1 daw si Lord. Amen? Maging tulad tayo ni Rahab, nung naniwala, nagpasakop. Amen? Number 3, a woman who protects. Alam niyo, mga kapatid, ginawa ba yun ni Rahab para lang sa sarili niya? Ano nga sabi ni Rahab? I show kindness to you. Please spare my father, my mother, my brother, and my sister. Itong babae na to, nasa isip niya, family. Alam niyo, common naman po talaga sa mga kababaihan, no? Lalo yung mga nanay, baka family-oriented niya. Gusto iniipon yung mga anak niya. Alam niyo po ako, 42 na. Akala niyo lang 22, pero 42 na ako. Hindi ko naman kayo masisi. Na? Pero 42 na ako. Pag alas 9 ng gabi, wala pa ako sa bahay, magme-message pa yung nanay ko. Nasaan ka na? Gabi na. Umuwi ka na. Minsan gusto ko ma-replyan. 40 anyos na ako. Wala tayong magagawa, nanay eh. Amen? Ganun yung mga nanay. Parang nature talaga kasi ng mga babae po yan. To protect their family. To keep their family. Amen? Mga nanay, ganyan. Siyempre, wag po kayo, ano bang month yung men's month? Meron daw pala, hindi ko alam eh. Hindi namin ramdam eh. November, meron pala noon. Tsaka na po tayo bumawi sa November. Hayaan na po muna natin yung mga babae ngayon. Women protects their family. Nasa isip niya yung tatay niya, yung nanay. Pero kasi ito talaga common eh. Yung mga nag-abroad na mga dalaga, mas marami sila yung mga dalagang nag-abroad na nagsusupport sa family pa rin. No, pati yung mga pamangkin, yung mga... Mas maraming babaeng ganun kaysa sa lalaking ganun. Napansin ko lang ha, sa mga... Marami-rami na rin ako nakakilala eh. Mas marami ako nakita ng mga nag-abroad na babae na siya yung nagsusuporta sa nanay niya, tatay niya, sa mga kapatid niya, sa mga pamangkin niya. Mas maraming babae yung ganun kaysa sa lalaking ganun. Napansin ko lang. Amen? At si Rahab ganun. Ang nasa isip niya, uy, pag ako naligtas siya, yung tatay ko, yung nanay ko, yung mga kapatid ko, yung nasa isip niya, she is a woman who protects. Woman of God. Protect your family. The devil is out there. The devil is out there. At gagawa ng paraan ang kaaway to destroy your family.
Amen? Alam niyo po, ang lalaki, protector talaga yan. Pero ito, tandaan ninyo. Sabi ko nga, there is always two sides of the coin. Sabi, may kasabihan, behind the success of every great man is, but also remember this, behind the downfall of many great men is also a woman. Talagang pwedeng matindi yung magagawa mo to build. Pero minsan matindi rin yung magagawa mo to destroy. Matindi ka talaga eh. Amen. Matindi ka talaga. Pili ka na lang kung saan. Amen. Ang woman who protects. And the devil is very determined to destroy us. Tingnan niyo po ito. Kasi, Women's Month ngayon. At tinignan ko yung theme ng Pilipinas sa Women's Month. Ang theme na nakalagay doon, about equality and inclusivity. Ngayon, yung inclusive, itong panahon ngayon yung inclusive ngayon, masyado nilang ginagamit. Hindi ko alam kung anong motibo, ba't nila ginamit yung word na inclusive. Kung naririnig niyo yung mga inclusive na ngayon, sinasabi nila, medyo related, pati po doon sa mga lalaki na gustong maging babae. Women's Month po, nililinaw ko lang. Sa ibang bansa, kapag yung isang lalaki in-identify ang sarili niya na babae, kailangan din siya makiselebrate sa Women's Month. At ikaw, dapat mo irespeto yun at pakinggan. At kumakatok na po yun sa ating bansa. At ito ang epekto. Ano mo nga? Next mo, may video yan. Volume, lakasan nyo agad volume Yan, lakasan nyo agad volume. Paki-play po. We begin tonight with a story making international headlines. A 17-year-old girl says she was terrified as she stepped out of the shower in the locker room at the YMCA in Santee and saw a person she thought was a man, but who is actually a transgender woman. Good evening. Thanks for joining us. I'm Marcella Lee. And I'm Jesse Pagan. Hundreds of protesters are now demanding the YMCA change its policy, as well as dozens of counter-protesters in support of transgender rights staged dueling demonstrations tonight. CBS 8's Richard Allen has more on the fierce debate this incident has ignited, as well as how the YMCA is responding. Well, that's right. Management here at the YMCA in Santee made the decision to close 5 hours early when they learned of these dueling protests planned for this evening. Not everything that is legal is moral. We're going to create a new generation of fighters, a new generation of people powered by love and not hate. These fiery demonstrators and counter-demonstrators at times confronting each other. Coming out Wednesday night in response to what 17-year-old Rebecca Phillips shared 1 week earlier at the Santee City Council meeting after she went swimming here at this YMCA last month. As I was showering after my workout, I saw a naked male in the women's locker room. I immediately went back into the shower, terrified, and hid behind their flimsy excuse for a curtain until he was gone. Phillips said that YMCA management later told her that person was transgender and allowed to use the women's locker room, and that Phillips was not in any danger. Under state law, people must be allowed to use facilities such as restrooms or changing areas that align with their gender identity. The fact that we are now tailoring our privacy policies and bathroom laws around transgenders, ignoring the blatant threat to safety that this poses, is obscene. Hundreds came out in support of Phillips Wednesday night. If it happened to my granddaughter, I would be upset, for sure. Children and women have rights to privacy. You know, we shouldn't be invaded when we're in the bathroom or the locker room or God help us, the shower. It's wrong. But counter-demonstrators standing up for transgender rights staged what they called a dance party in support of the transgender woman at the center of this controversy. With anti-LGBTQ attacks on the rise, both legislatively and physically and verbally, it's more important than ever for people to educate themselves and also to come out and show that they support their LGBTQ neighbors and family members. I'm here to make sure that my child feels loved and any child out there doesn't feel hated or demonized. In a statement, the YMCA of San Diego County emphasized its commitment to inclusion,
while also apologizing to Phillips for not providing enough support to her. And the YMCA of San Diego County also says it is reviewing its locker room floor plans across all of its facilities. Anong ibig sabihin ng YMCA? Ano young men's? Ano lang? Alam lang natin, kantahin. No? Hindi ba Young Men's Christian Association yan? Tama ba ako? Tama? Young Men's Christian Association. Christian Association. Ganyan na po bagsak ang moral ng US at ng Europe. Hindi po ako anti-LGBTQ plus QIA, how many letters, kung ano pang susunod. Dami akong kaibigan na ganyan. Kaya lang yan, respeto lang. Bawa ikaw, babae ka eh. Doon ka sa CR, naliligo kayo, puro kayo babae. Sabi niya, lalaki rin siya, pero pa may kumakalembang na gano'n, di ka matatakot? Iho ba din? Actually, dalawa yung video na nano ko na yun eh. Yung isa, mga high school, mga second year high school lang, umiiyak eh. Oo nga naman, kay bata-bata mong babae, bigla may papasok na gano'n. Tapos alam mo, sabi pa nung mga pro, at kahit nung kanilang gobyerno, magpa-psychology, ano kayo? Counseling. Sabi ko, Diyos ko. Yung normal na ngayon, ang kailangan mong psychological treatment. Yun yung normal. Ang kailangan mong yung maayos for you to adapt to your certain belief na up to now still in debate. That is what happens when a lot of men and women in the government does not believe in God, does not believe and subject to God. Alam mo kasi ito problema eh. Kaya sabi ko, hindi sapat ang pinag-aralan. Lahat ng nag-formulate niyan, mataas ang aral. At ang daming nakikipaglaban ngayon sa pamahalaan at gobyerno na matataas ang aral. Abogado. Kaya sabi ng isa, not everything that is legal is moral. And what is the basis of your morality? Our morality. Mga kapatid, dapat po natin talaga silang respeto, igalang, at wag po i-demonize. Amen? But at the same time, wag din i-tolerate. Mahalin po natin. Amen? Alam niyo po dito, marami tayong mga kapatid dumating dito, members ng LGBTQ. Alam niyo po, hindi niyo na nahalata. Hindi, joke lang. Hindi, meron. And we welcome them. Yung iba talagang damit mo. Ilabi ako niya. Welcome ka rito. Pwede ka rito. We do not hate you. Pero, pag sinabi mo sa akin babae ka, sabihin ko sa'yo, hindi mo ako maluloko, parehas tayo. We can be friends and love them and respect them. But please, wala na sa buhay ng ating mga... Pag dumating ang araw, yung mga may anak na babae, payag ka, nagbibisyo mga anak nyo, gano'n, doon sa dressing room, gano'n. Yung katabi, isang babae din daw, pero may kalembang. Pagkatabi sila, tapos sasabihin, dapat okay ka lang ha, normal lang to. Huwag ka matakot, girl din ako. Sige nga. Ikaw, kung tatakbo ka, sa susunod, tumakbo ka na, ha? Let us raise up the next generation that believes the Lord. Amen? That is subjected to the Lord. Mga kapatid, mahalin po natin sila. I-welcome natin, i-respeto, igalang. Kasi dapat naman talaga, kasi yun ang utos ng Panginoon. Mahalin at ibigin. Amen? Can be friends naman eh.
Tanggapin natin sa trabaho. Kung kaya nila yung trabaho. Huwag talaga natin silang i-discriminate. Tao po yan. At paano yan makikinig sa mensahe na gusto mong sabihin kung ang tingin sa'yo ay kaaway niya at kalaban niya? Kailanman, walang tao ang gustong pakinggan ng kanyang kaaway. Kaya church, also wake up. Talinuhan po natin yung pakikipag-usap. Minsan kasi, ang ano lang, ay mo bago, bala ka, punta kay Pierno. Yung iba ganun eh. Sige, tuloy mo yan, tuloy mo yan. Maging kampong ka ni Satanas. Ginaganon mo eh. Lalo kang di papakinggan yan. Amen? Palinuhan naman natin yung pakikipag-usap. Di ba nga yung mga anak natin, yung mga bata, di ba, pag di pa nakakaintindi, di ba, pag kinakausap natin, gumagamit tayo ng paraan, gamitin ko lang, inuuto mo nga eh. Di ba? Minsan kapag ayaw sumama sa doktor, anak, hindi yung masyadong masakit, kailangan mo yon. Kailangan mo pa unawa. Totoo yung nararamdaman nila, kapatid. Hindi natin may palagay mo ba, gusto nila yon? Gusto nila yon? Nag-volunteer ba sila? Joey, gusto mo ba? Next week? May nag-volunteer ba sa ganyan? Hindi po nila yung kasalanan. Wag po rin natin sila sisihin ng sisihin. Amen? Talinuhan natin pakipag ano. But, protect. Sabihin mo sa katabi mo, protect. Alagaan po natin. And lastly, number 4, a woman with a future. Although she was a woman with a past, she is also a woman with a future. Dahil siya, kahit meron siyang past, ginamit siya ng Panginoon, naniwala siya, nanampalataya siya, at minahal niya yung kanyang family, nalagaan niya yung kanyang family. Alam niyo po, she became a woman with a future. Bakit ko sinasabing she became a woman in the sa future? Alam niyo po, grabe ang naging contribution ni Rahab. Alam niyo po kung bakit? From the lineage of Rahab, sa kanyang lahi, dumating ang Panginoong Jesus. Amen? Mula sa kanyang lineage, si Jesus Christ, no, lumalabas nito, inapo ni Rahab. Dahil sa isang Rahab na merong nakaraan na piniling magbago, makinig at magpasakop sa Diyos, yung kanyang buhay na dating pangit ay naging daluyan ng napakalaking pagpapala. Hindi lamang po sa maraming tao, kung hindi sa lahat ng tao, sapagkat walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit upang ang sino man ay maligtas maliban sa pangalang Jesus. At sinong dinaanan para makarating ang Jesus na yan sa ating mundo? Ang ating Panginoong Jesus? Isang Rahab. Kapatid, magpatuloy ka lang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Minsan, parang inano kasi natin, hindi naman ako katulad ni Ma'am She, na distinct awardee, Woman Icon of the Year. Ito lang ako. Iwalay nga ako sa asawa, iniwan nga kami na asawa. Siguro hindi ako likable. Siguro hindi ako kagusto-gusto. Kasi hindi ako pinili. Hindi ka man piliin ng mundo. Talikuran ka man ng sino man tao. Isa sinisigurado ko sa iyo. Pinili ka ng Panginoon at minahal ka ng Panginoon.
Yung mga iniwan ng asawa nila. Ramdam ko kayo eh. Kita ko kayo. Kita ko kayo sa church. Minsan nilalakasan ko na lang din yung loob ko. Palagi pakikipag-usap sa, okay lang yan, kaya yan. Kung ako nga, kita ko kayo eh. Ang Diyos pa kaya? Minsan kasi yung babae, pagka hindi siya pinili, it creates a very big damage in her life. Bumababa yung kanyang self-esteem, na parang ano na siya, parang biglang yung value niya, yung ibang babae na iniwan ng, kaya yung ibang babae naging man-hater, yung iniwan ng tatay, you know, iniwan ng asawa. Mga babaeng self-esteem, parang ang nagiging tingin sa sarili ganyan. Meron ako ilang kakilala, dahil iniwan ng lalaki, parang siguro hindi ako para sa lalaki, babae na lang. Pakiramdam niya, hindi siya mahalaga, hindi siya maganda, hindi siya appreciated, hindi siya pinili. Merong isang pokpok na Rahab, sa kabila ng pangit na nakaraan ng kanyang buhay. Pinili ng Diyos maging daanan upang ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan ay dumaan sa kanyang buhay. Siya ang ginamit ng Diyos para ipakita sa ating lahat, gaano man kapangit ang iyong nakaraan, hindi ka man pinili ng marami, pinaglaruan ka man ng sanlibutan, pwede kang piliin at gamitin ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. And God can use your life mightily. Mahalaga ka, maganda ka, importante ka, and God can still do great things in your life. You are a wonder woman of God. Amen. Pwede palakpakan natin ang Panginoon. Taas mo! Taas mo, tingin mo sa sarili mo. Pag hindi mo minahal sarili mo, paano ka mamahalin ng kapwa mo? Kung ikaw mismo ang liit ng tingin mo sa sarili mo, paano ka titingnan ng mataas, igagalang ng iba? Ano man ang winasak ng kaaway sa iyong nakaraan? God can restore things, can create things that are beautiful in His perfect time. Isuko mo lang sa Panginoon, manampalataya ka, isuko mo. Minsan parang mahirap. Minsan parang hindi, kasi hindi mawala-wala yung pagtingin mo sa sarili mo na yun eh. Pero kapatid, napakaganda mo at napakahalaga mo sa mata ng Panginoon. Kung ibibigay mo lang ang buhay mo, ilalagay mo dun sa kamay niya, God can do great and mighty things with your life. Amen? Pwede ka ring maging woman icon of the year. At minsan kahit wala kang pangalan, si Rahab, di naman sikat yan masyado ng araw eh. Pero kahit gano'n yung pala, sa pamamagitan niya, lalabas ang isang Jesus. Kapatid, magpatuloy ka lang. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. God will do great things in your life. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Pwede bang tumayo ang lahat ng ating mga kababaihan? Yung tunay lang na mga babae. Yung may ebidensya. Tinatawagan ko lahat ng mga kalalakihan dito sa unahan. Mga lalaki dito sa unahan. Mas konti kasi tayo, kaya tayo na lang dito. Pag sila pinapunta ko dito, hindi kasya eh. Tayo na lang dito. Dito tayo sa stage, mga kapatid.
Meron ba kayo cellphone? Picturean nyo nga kami. Hindi, joke lang. Mga kapatid, tayo ay pinagtiwalaan ng Panginoon, ang utos sa atin ng Diyos. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Kung paano binigay ni Jesus ang kanyang buhay sa iglesia, ganun din ang inyong gawin. Let us value, appreciate, protect, provide, at kilalanin ang kontribusyon ng mga babaeng ito sa buhay natin lahat. We are not complete without them. Amen? We are equals with different roles. Kulang tayo pag wala sila. Pwede po bang iunat natin yung ating mga kamay towards tayo mga lalaki. Tayo, mabalan nyo lang kamay. Let us pray for them. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for the lives of this woman. Pinagkatiwala mo sa iglesyang ito. We thank you, Lord God, for their lives. Kasi Panginoon, kitang-kita po namin, sila po yung mga pinakamasisipag dito sa church. Nag-aalaga ng aming mga tahanan. Nag-aalaga pa, Panginoon, ng mga tao rin na pinagkatiwala mo sa kanila. Salamat, Lord God, for giving them a very soft heart. A heart that cares for their family. Na napakarami ng babae, Panginoon, ang nagsuko ng kanilang buhay para lamang sa ikabubuti ng kanilang mga asawa at anak. That sometimes, Lord God, their lives, their very hearts are destroyed just to take care and protect their families. Thank you, Lord God, for the kind of love, the kind of heart that you have given them. Lord, we pray for them. Dalangin namin, lalo mo pang palakasin ang kanilang puso. Panghawakan mo ang kanilang buhay at mightily magamit mo ang buhay ng mga kababaihang ito, Panginoon. Mightily para sa kanilang mga pamilya, community, at para sa aming minamahal na bayang Pilipinas. We declare a powerful life for them, Lord God. That, Lord God, sa pamamagitan ng buhay nila, kung paanong si Rahab ay naging dahanan ng pagpapala upang ang aming Panginoong Hesus na naging kaligtasan ng buhay ng lahat, gamitin mo ang buhay ng mga kababaihang ito upang mas marami pang tao, kaluluwa, ang maligtas, Panginoon, sa aming minamahal na bayang Pilipinas at sa maraming bahagi ng daigdig. At ang pangalan mo, may taas, maparangalan sa kanilang mga buhay. We declare prosperity, blessing, guidance, and favor upon their lives. This is what we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo mga kalalaki, pagbaba natin, batiin natin sila Happy Women's Month. Yung mga madadaanan ninyo, batiin nyo ang Happy Women's Month.